Ito Sir Chappy, nabalitaan namin, may mga gumagamit daw di umano ng mga illegal booster pumps dito sa Naga and sa mga nasasakupan pa sigurong lugar ng MNW. Di kumusta po ito sir? Kumbaga gaano kaya kalala yung sitwasyon nito sir dito sa atin pong nasasakupan? May estimate ba kayo kung ilang household sir yung gumagamit nito, Sir Chappy? Yes po, actually ongoing po ang pag-ikot ng ating mga miyembro sa task force ng illegal booster pump. So marami na rin po tayong napadalhan ng notice of violation. Hindi lang po mga residential na mga customer, kundi mga commercial din napadala natin. Meron pong mga malalaking commercial establishment sa may CBD1 na kung saan napadalhan natin ng notice of violation na ngayon po nag-comply na sila. Meron din po tayong napadalhan ng notice of violation na isang simbahan na malaki na dito sa Naga na nag-comply na rin sila. So, ibig sabihin, hindi lang po mga residential ang ating binibigyan or napadalhan ng notice of violation. Even yung mga malalaking mga establishments, even mga simbahan, pinapadalhan po natin. So, ano po ba itong sinasabi natin illegal na paggamit ng booster pump? Ang isa po, nagiging illegal lang po ang paggamit ng booster pump kung ang booster pump nila is direktang naka-connect sa distribution line ng Metropolitan Naga Water District. Ibig sabihin, direkta po sila sa may metro, doon po sila nagtatap ng booster pump. So, nakukuha nila yung pressure ng distribution line namin. Bakit po pinagbabawal namin yan? Kasi po may nakaset na ang every distribution line, may nakaset na po yan na pressure para po sa mga consumer natin na nandyan sa area. So once na may gumamit ng booster pump, ibabagsak niya po yung pressure na nasa linya at yung ibang mga kabahayan na walang booster pump ay hihina yung pressure nila at hihina din yung pressure na nasa distribution line. Kaya may mga oras na magsasabi na mahina ang pressure ng water district. Hindi po sa mahina ang pressure ng water district, kundi pinapahina po siya ng mga booster pump. So, ito po hindi ito MNWD lang ang nagpapasunod nitong padala ng mga notice of violation na nagagamit ng mga illegal ng booster pump. Kundi sa lahat pong water district, yun ito pong ginagawa natin. Kasi ito po isang Republic Act. Nasa Republic Act 1975 po yan ng Clean Water Act at PD 198 na sinasabi na ang paggamit po ng booster pump na directly connected sa mga distribution line ng mga water districts ay mali at illegal po ito. So kailangan po natin muna na magkaroon ng cistern tank. Pupunan natin yung tubig ng cistern tank at from the cistern tank, yun po ang ating ibuboost papasok sa loob ng ating mga kabahayan. Ano po ba mga resulta kapag nagamit tayo ng illegally connected na mga booster pump? Unang-una po, papahinain mo ang pressure na naka-set sa mga distribution line. Yung mga palapit mong mga kapitbahay, hihina po ang pressure nila o mawawalan sila ng supply ng tubig. Pangalawa po, pwedeng makontaminate ang tubig na nasa distribution line ng mga water district kapag gumamit ko po ng booster pump. Kasi once na bumagsak yung pressure ng distribution line, pwede niyang masiksip yung mga dumi na pwedeng pumasok sa mga tubo ng mga distrito.
So, kaya po ating pinagbabawal po yan sa paggamit ng mga booster pumps. Oh, So, kailangan po natin na ma-regulate yan ang paggamit na ng mga booster pump. Kaya nga po, ini-encourage namin yung mga households o yung mga customers natin na gusto magpalagay ng booster pump. Meron naman po tayong proper diagram na ibinibigay dito sa opisina para po masundan nila, para po hindi rin sila makaistorbo sa mga kapitbahay nila na wala pong mga booster pump. opo, iyon. Pero dito, Sir Chappy, malaman lang namin, saan ba, sir, yung mga barangay o subdivision may pinakamarami kayong naitala na illegal booster pump cases, Sir Chappy? So ngayon po, marami po kaming na kuhanan na may mga booster pump. Itong parte ng CBD-1. Ang CBD-1 po is dito po sa sentrohan ng Naga City. At yung mga kalapit mga barangay dyan, yung parte ng Igualdad, parte ng Abella, at yung parte ng Santa Cruz at Bayawas. Kung saan po ngayong araw na ito, may i-check po tayong mga na ni-report. Nagre-report po niyan yung mga kapitbahay rin nila. So pupuntahan po natin sila at titingnan natin kung meron talaga silang illegal na booster na nakadirekta sa linya ng office. Okay po, yun. Pero dito, Sir Chappy, malaman namin, kung aanuhin natin ang sinasabi ng MNWD Ordinance at ng batas, ano ba, sir, ang penalty sa mga illegal booster pump cases? Ano ba yung pwedeng ipataw na penalty dito, Sir Chappy? Sa ano po, ang first offense po niyan, ang una pong gagawin ng opisina is papadalhan po kayo ng notice of violation. So kailangan ma-comply niyo muna within 15 days yung proper installation ng mga booster pump ninyo. After 15 days na hindi po nag-comply yung ating mga napadalhan ng notice of violation, ito po ay puputulin ang serbisyo ng tubig sa mga hindi po nag-comply sa pag-ayos ng kanilang mga booster pump, at mayroon pa po yung kaakibat na penalty. Unang-una po, sa mga residential, magbabayad po sila ng 5,000 yan at 500 na reconnection fee. Automatic po yung reconnection fee. Kapag naputulan po kayo, automatic na magbabayad po yung reconnection fee. And then, magbabayad pa kayo ng penalty. So, all in all, halos sa residential, mga 5,500 po yan. Sa commercial, nasa 10,000 po yan. So, depende po kung gaano ka lala yung hugot nila ng tubig sa distribution line natin. Okay po, iyon. Pero dito, Sir Chappy, paano kung ang i-reason out sa inyo, sir, nung isang pamilya or yung mga nasa barangay na i-involve dito sa illegal booster pump cases? Paano kung sabihin nila, sir, na ay, ginagawa kasi namin to kasi kailangan lang namin mahina kasi talaga yung tubig. Ilang linggo nang mahina yung tubig. So, kailangan namin gawin to. Exempted ba yung mga ganong cases, Sir Chappy? Sorry po, hindi. Kasi sabi ko nga po kanina, meron kami na-set na pressure sa mga areas na yan. So, kung halimbawa sa isang area, nag-set kami ng 20 PSI na pressure, and then gumamit ng mga ilang na bahay ang gumagamit ng booster pump, pinapabagsak mo lang po yung pressure na na-set na namin. Kasi po, kung sa kwintado na din yan ng ating mga personnel, kung ilang PSI ang dapat na papasukin namin sa isang area. So kung gagamit ka pa ng booster pump, babagsak po ang pressure ng tubig sa distribution line. At mangyayari po niyan, yung mga katabing bahay nyo, mawawalan po ng tubig. Yung mga bahay na hindi gumagamit ng booster pump,
mawawalan po ng pressure. So, ang kaya nga po humihingi kami ng tulong sa mga customers namin na kapag yung mga may alam sila na gumagamit ng illegal na kakabit ng booster pump, i-report po kagad dito sa opisina at para po mapapuntahan natin sa task force. Kasi po, unang-una, meron po tayong existing local ordinance niyan from Naga City ng illegal na paggamit ng booster pump. Hindi lang local ordinance, kundi may national law po tayo niyan na sinusunod. So sabi ko nga, kung bawal ang isang bagay, bawal po yan. Huwag nating gawing tama yung bawal. Para po lahat naman ng customer natin ay pare-pareho rin na pressure ang makukuha nila. Hindi kagaya nung may booster pump ka, malakas ang pressure mo, pero kawawa naman yung katabi mo. Mawawalan ng pressure yung linya nila at posible pang mawalan sila ng tubig dahil sa paggamit mo ng illegal na connection ng booster pump. Opo, iyon. Yung mga nai-involve dyan, sir, na nakakarating po sa inyo and siguro nakakausap ninyo, ano, sir, yung mga kadahilanan nila? Ano yung mga reason nila, sir, na sinasabi po sa inyo? Bakit nila nagawa itong illegal booster pump case, Sir Choppy? Yung sinabi ko po, mahina daw yung pressure, kaya gagamit silang booster pump. Hindi po posible po kasi nakaset na po yung mga pressure natin dyan. Ang isa pa pong gumagamit niyan, pag ganyan po ang mangyayari, mawawalan talaga ng pressure yung ating mga distribution line. Babagsak po yun at hindi na po magiging tama yung inilagay namin, sinat namin na pressure sa mga areas. Kaya hihinap ng pressure at mawawalan pa ng tubig. Hindi lang mawawalan ng tubig, makakontaminate pa po yung tubig na ibinibigay ng mga water districts. Opo, yun. Pero dito, sir, paano nyo po nade-detect o nababalidate yung mga illegal booster pumps? May mga inspection team ba kayo, sir? O na may mga nagrereklamo lang na mga kapitbahay sa ating tanggapan, Sir Choppy? Yung reklamo, may nagbibigay po ng reklamo dito sa amin na mahina ang pressure ng tubig nila. So, and then, makikita po din namin yan sa database namin. Yung mga households, yung mga customers na may mataas na bill, and then yung mga katabi nila mga baba. So nakita po namin yan. So i-inspection po namin agad-agad yan. So yan po ang ginagawa namin para po matrace namin yung mga may gumagamit ng mga illegal na booster pump. Opo, iyon. At dito, sir, malaman lang namin, ano ba, sir, yung mga step-by-step na ginagawa ng MNWD mula sa report hanggang sa, yun nga, pagtanggal po ng mga booster, Sir Choppy? Ayun po, ang sabi ko nga, yung una po is papadala namin sila ng notice of violation, and then after ng notice of violation, bibigyan namin sila ng 15 days para ayusin po yung installation ng booster pump nila at malagyan po nila ng cistern tank yung linya nila. And then after 15 days po na hindi sila nag-comply, yun na po ang pag-disconnect ng linya nila at may ipapataw na po yan na penalty from the water district. Okay po, iyon. Pero dito, sir, may amnesty o grace period po ba kayong ino-offer para doon sa mga kusa na magpapatanggal ng booster, Sir Choppy? Actually po, yung 15 days nga po yun, minsan nakikiusap pa yung mga napadalan namin notice of violation. So, na-extend pa po yan ng another 15 days. And then, pero yun na po, ang pinaka-maximum namin na ibinibigay is 1 month. Kapag wala po talaga sila, hindi nila na ayos yung connection ng kanilang booster pump. At sa time po, puputulin po namin ang linya ng tubig nila. Opo, yun. Ito, sir, na-curious lang ako. Hindi ko alam kung naitanong ko na ito sa inyo, sir. Pero itanong ko ulit. Yung itong mga gumagamit, sir, ng booster pump,
Ano sila sir, wala na silang binabayaran sa inyo pong tanggapan? Tumataas yung kanilang bayarin o hindi po, Sir Chappy? Usually tumataas po ang kanilang bayarin. Kasi nga silang nakaka-consume ng tubig na marami. Isa dun sa mga katabi nila na nawawalaan po ng supply ng tubig kasi nga sila yung may booster pump. So, kung sa billing naman po, mataas po talaga ang bill nila. Hindi lang sa bill nila sa tubig. So, syempre, pati kuryente, tataas po yung billing nila. Okay po, yun. So dito, Sir Chappy, bukod sa paghuli, ano pa yung long-term solution ng MNWD para, yun nga, hindi na po kailanganin ng mga tao na magpa-booster pa? May mga upgrade ba sa pressure or pipeline natin, Sir Chappy? Actually po ngayon, may tinatapos po tayong mga pumping station. 7 pumping stations pa po yung tinatapos natin. And then, meron po tayong rehabilitation of water lines na gagawin yung taon. Ongoing po ang bidding yan. Kasi po nahinto yan yung bidding mula nung nagsimula po yung gera sa Middle East. Pero ngayon, meron na po tayong isa na nabid na yung sa may parte ng Yabu, Carolina na meron na pong notice to proceed. So may tatlo pa po tayong ongoing po ang bidding na ginagawa. Sa may parte po yan ng Gainsa para po makuha natin yung supply ng tubig din sa munisipyo ng Gainsa. At meron po dyan water line sa may Bagong Bayan Norte na papunta po sa Del Rosario at Kulub area Del Rosario, Canacman. And then diretso po yan sa may parte ng Maligan, may Gugun at Tugkal. Ang pang-apat po niyan, yung sa Pakol area, sa may Happy Homes, ang din po to, distribution line. Sa ngayon po, 4 pa lang po ang merong budget na nalagyan po natin last year. At meron pa po mga susunod na 7 na project. Ang pinakamalaki po nito yung transmission line na from Almeda Highway papuntang Almeda Bypass Road. Para po diretso yung supply natin doon sa may Mabolo Reservoir. Kasi yung Mabolo Reservoir, siya po yung nag-supply, nagtutulak ng tubig papuntang Gainsa, Sabang, Igualdad at parte po ng Abella, and then diretso po yun sa Canacman area. So pag ito po yung lagyan natin ng budget, mihintay lang po namin itong budget ito sa may Almeda Highway. At pag nakuha na po natin yung loan na in-apply po natin sa LUWA, automatic po gagamitin natin po ito sa paglatag po ng bagong transmission lines may patong Almeda. Opo, iyon. Sa mga kapitbahay naman sir o sa mga residente, mga kapitbahay na apektado nung nagbo-booster pump o illegal booster pump, ano ba sir yung pwede na lang gawin para mapabilis po na maaksyonan ito? May mga hotline or reporting channel po ba sir para sa mga gustong mag-report ng anonymous, Sir Chappy? Po, pwede silang pumunta dito sa opisina, pwede po silang tumawag sa hotline ng MNWD, or pwede po silang mag-message sa Facebook page ng MNWD. At ito po confidential din. Siguraduhin po ng opisina na hindi lalabas yung pangalan nila pag dating po sa pag-report ng Opo. Yun, opo. So, ito sir, maiba ko ng konti, kumusta pala dito sir sa Naga, sa ibang mga kalapit nating mga bayan sa Kamsur, in terms of supply ng tubig, may mga nakakaranas pa rin po ba sir until now ng water interruption, Sir Chappy? Isa po niyan sa Naga, yan pong barangay ng Sabang, Abella, Santa Cruz. Ito po kasing sa may parte ng Santa Cruz, ongoing po ang gagawing repair
dun sa Panikwason na pumping station. Kasi po, yung Panikwason pumping station, on and off po ang operation niya. Kasi nabutas na po yung screen yan ng well na nasa Panikwason pumping station. So, ngayon pong araw, umpisahan po na i-repair ang electromechanical maintenance team natin para po dire-diretso na ang supply ng tubig bago pa man pumasok ang pasukan na mangyayari sa susunod na Lunes, June 8. So, ngayong araw po, magkakaroon po ng meeting with the technical team ang ating GM para po ma-remind sila na kailangan po maayos bago magpasukan ng klase yung pressure ng mga linya natin at yung mga pumping stations na po kailangan na ayusin. Kailangan po matapos yan bago po magpasukan ng klase. Okay po, iyon. So ito, Sir Chappy, bago tayo magtapos sa ating interview, ano na lang, sir, ang may iwan nating mensahe? Una, sa mga gumagamit ng illegal booster pump and sa mga naaapektuhan nitong illegal booster pump. And syempre, sa mga nakakaranas pa rin po ng water interruption until now, ano, sir, ang may iwan natin sa kanilang mensahe, Sir Chappy? Doon po sa mga gumagamit ng booster pumps, siguro po ihinto na po natin. Pero kung hindi po natin mahinto ang paggamit niyan, pwede po naman natin ayusin yung pag-connect ng booster pump. Meron pong diagram na proper diagram ang binibigay ng MLW. So pwede po kayo pumunta dito at humingi ng proper diagram niyan. At doon po sa mga customers din namin na walang mga booster pump and then nag-suffer sa pressure ng tubig sa kanyang bahay. Pwede naman po niyong i-report dito sa opisina yan o tumawag sa aming hotline or sa messenger ng Facebook page namin. Yung pangalan niyo po magiging confidential din po yan. Hindi po natin may papalabas ang mga pangalan niyo kapag kayo po ay nag-report. And then sa ngayon pong panahon na grabe pong init, yung NWRB po nagpalabas na po ng mensahe na dahan-dahan na po bumababa ang mga water level ng mga water sources ng lahat ng mga water district dito sa Pilipinas. So kailangan po natin na magtipid din ng tubig. Gamitin po natin yung tubig sa tamang pamamaraan. Huwag po masyado mag-aksaya ng tubig. Lagi po natin patandaan na palagi po tayong dapat ma-hydrate sa inumin ng tubig. Huwag tayo masyadong magamit ng mga malilinis na tubig para lang po linisan natin yung mga sakyan natin. Gamitin na lang po natin yung mga gamit na tubig para po sa pag-washing natin.